Chapter 29. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isipan ko ang nangyari kanina. While we were busy arranging everything, hindi mawala sa isip ko kung ano na ang nangyari kay Maricel. Tuso si Roman. Wala siyang isang salita kaya hindi ako mapakali sa aking kinatatayuan ngayon. Gusto ko na kagad na sigurin si Roman. Kapag may kung anong ginawa siyang nilabag sa kasunduan naming dalawa, he is not the only one I will bury in hell. I will take away all the people who are important to him. Pinazerox ko na ang original ng mga papeles para sa kasunduan namin ni Roman. Sa tingin niya ba gano'n na lang ako katanga at ipapaubaya ko sa kanyang lahat ng meron ako? No way! Fake ang papeles sa pipirmahan ko at ang original ay nasa akin. Inutusan ko na rin si Alvin sa dapat gawin mamaya. We are all ready. I can get Maricel without surrendering assets from what I have that Romance can't get. I know he just wants to have my suppliers to the illegals. Yun ang kinaiingitan niya sa akin. Kuya, tawag sa akin ni Tina. Mula sa pintuan sa basement ay tuloy-tuloy siyang pumasok at lumapit sa akin. Malungkot na mukha nito. I know why she is sad because of Richie. Poor Richie. Kuya, ayos lang ba si Maricel? My sister asked worriedly. Maricel is fine at alam kong kaya ni Maricel yon. That woman was so brave. Samantala, Maricel's POV. Naalarma ako sa mga yapak na papalapit sa kanaroroonan ng silid ko. Mula sa loob ay rinig na rinig ang mga usapan ng mga to. Dahil sa medyo luma na ang kwarto na ito ay marami na rin tong sira. Abandonadong bahay at atong pinagdala nila sa akin. Bumukas ang pinto at iniliwado ng dalawang lalaki. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ang lalaking kanina ang pumasok. Baka kapag nagkataon itutuloy niya ang balak niya. Lumapit sila sa akin. Handa ka na ba? Tanong pa na isang lalaki sa akin at hinubakan ako nito sa aking kamay. Anong gagawin niyo? Kinakabahan na tanong ko. Mukhang ang klase ng mga tsura nito ay walang dalawang isip na pumatay. Mas nakakatakot pa ang mga mukha nito kaysa sa kanilang boss na kanina lang ay pinagsasamantalahan ako. Huwag ka mag-alala, nakakasama mo naman ang lalaking mahal mo sa heaven. Sabay tawanan ng dalawang ito. Baka in hell. Dagdag naman ng isa. Si Raulo, mabait yan kaya sa heaven ang bagsak niyan. Baka ikaw ang impyerno. At nagbabatuhan pa sila ng salita. Dalawang kumag. Tinakpan nila ang aking mga mata at nakagapos ang aking mga kamay. Wala akong makita kundi ang madilim na paligid dahil sa panyo na nakapiring sa aking mga mata. Halo-halo ang aking nararamdaman. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Saan niyo ako dadalhin? Matapang nasigaw ko at pumapalag ako sa kanila. Mas dumami ang naririnig ko nag-uusap. Naririnig ko na rin ang lalaking kanina lang ay nagsamantala sa akin. Hi sweetie. Don't worry, malapit mo na makasama ang hero mo. Nagtayuan ang balahibo ko sa klase ng pagbulong sa tenga ko ng lalaking kanina lang ay nagpakasawa sa katawan ko. Mabuti na lang at hindi natuloy ang balak nito. Sayang ka kung ibabaon ka lang namin sa dagat. Isda lang ang makikinabang sa'yo. Masalo akong kinabahan sa sinabi nito. Anong balak niya sa akin? Is this how my life will end? Kung alam ko lang sana pinagtapat ko na kay Chito ang lahat. Sana pinagtapat ko na sa kanyang mahal na mahal ko siya. Please, kung ano man ang binabalak niya, huwag niyo nang ituloy, please. Pagmamakaawa ko. Baka sakaling madala pa sa pagmamakaawa. Pero ang mga ganitong tao ay hindi madadala sa usapan. Mga halangang bitukan ng mga tot pumapatay ng walang kurap. Huwag ka mag-alala, sweetie. Hindi lang naman ikaw ang pakikinabangan ng mga isda. Kundi ang lalaking mahal mo, makakasama mo rin. Sabay tawa nito at umalingaw ang kanilang mga tawanan. Narinig kong pagbukas ang sasakyan at idunulak nila ako papasok. Ilang beses ako nagdasal at tumiling na sana wala mangyayaring masama sa aming dalawa ng dinadala ko. Siguradong magpaparty ako pagkatapos ng lahat ng to. Rinig ko na sabi ng kanilang boss. Sa akin ang lahat. Lahat ng illegal at mga transactions sa akin na mapupunta. Poor Jackson. Nagpapakabaliw sa isang babae lamang. Napakaraming babae pa sa mundo. Tahimik lang ako habang nakikinig sa kanilang mga usapan. Masalo akong kinabahan. Tanging ugong na sasakyan lang ang naririnig ko kasabay ng kanilang mga tawanan at mga usapan. Maya-maya lang ay huminto na to. Eto na ba ang katapusan ko? Narinig ko ang pagbukas ng sasakyan at isang matigas na kamay ang humawak sa mga braso ko. Hinila ako palabas. Ihanda niyo na ang bakal. Ipapasok natin ang babaeng to.
Sigaw ng lalaki at napalunok ako sa aking narinig. Oh God, anong gagawin nila sa akin? Wala kayong isang salita. Sigaw ko at nagtawanan lang ang mga to. Bakit? Sa tingin mo ba marunong kaming sumunod sa usapan? Ipasok niya ng babaeng yan sa loob. Utos ito sa kanyang mga tauhan. Naalarma kagad ako at hinintay kong may humawak sa braso ko. Hinawakan nila ang braso ko at hinila kung saan. Oops! Tanggalin niyo na ang piring sa mata niyan para makita niya kung paano siya mamamatay sa mundo. At tumawa na naman ito. Halos hindi ko na mabilang ang ginawa kong paglunok at ang mga kaba na bultahing panginginig sa katawan ko. Maawa kayo, huwag niyong gawin to. Pagmamakaawa ko. Tinanggal nila ang piring sa aking mga mata at itinulak naman nila ako papasok sa loob ng isang bakal na kulungan na parang kulungan ng aso. Napagkasya ko ang sarili ko roon. Nakabaluktot ako nakaupo at wala na rin ang tali ko sa aking mga kamay. Pagkatulak nila sa akin, agad na nilak nito ang pintuan. Sa dulo ng itaas ng bakal na kinaroroonan ko ay may tali. Mukhang alam ko na ang gagawin nila sa akin. No! No, please! Halos sigaw ko sa kanila. Hindi pwede. Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan. No, please! Pagmamakaawa ko pero halos wala naman silang naririnig sa pagmamakaawa ko. Mga demonyo at mga walang puso ang mga taong to. Napalingon ako sa kabilang side nang may marinig akong kakarating lang na sasakyan. Nabuhayan ako ng pag-asa na sana si Chito ang dumating. Hindi nga ako nagkakamali. Si Chito ang lumabas sa isang kotse. Chito, masayang sambit ko. Namiss ko ang lalaking to. Namiss ko ang lahat sa kanya. Ngayong nakita ko siya ay nabuhayan ako ng pag-asa na maliligtas niya ako sa kamay ng mga walang pusong nilalang na mga to. Hindi sila sumunod sa usapan. May daladalang attache case si Chito. Wala sa sariling tinawag ko ang pangalan niya at kumaway sa kanya. Nakita niya naman ako. Hindi ka sumunod sa usapan, Roman! Sigaw ni Chito. Tumawa lang ang Roman na tinutukoy ni Chito. Don't worry, Jackson. Magsasama naman kayong dalawa kaya ano pang inaalala mo? Sarkastiko na sabi nito. Pakawalan mo si Maricel at ibibigay ko tong gusto mong makuha sa akin. Tinaas si Chito ang hawak niyang attache case. Paano mo mapapatunayan sa akin ngayon kung totoong papeles ang laman ng attache case na yan? Binuksan ni Chito ang attache case na hawak niya at inilabas ang isang papel at iwinigay-way sa ere. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ito lang ang gusto mo, di ba? Kaya pakawalan mo si Maricel. Utos si Chito. Ngumisi lang si Roman at umiling-iling. No way, Jackson. Ngumisi to na nakakaloko. Tatanggapin mo pa rin ba ang babaeng yan kahit napagsawaan ko na? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng Roman na to. Nagsisinungaling ang lalaking to. Nagsink in ang lahat sa akin. Pinagsawaan niya ng halikan ng dibdib ko. At pakiramdam ko hindi ko na-deserve ang pagmamahal ni Chito. Nandilita ako sa aking sarili. Hindi nakasagot si Chito at nanatiling tahimik. Hindi ka nakapagsalita, Jackson? Nandidiri ka na ba? Or nagbago na ang isip mo? Baka gusto mo na lang mamatay ang babaeng to. Napapikit ako sa sinabi ni Roman. Ayoko marinig mula kay Chito ang sagot niya. Siguro ngayon pinandidirihan niya na ako. Nawalan ako ng pag-asa at napapikit na lang sa kawalan. Naramdaman ko unti-unting pagbaba ng bakal na kinaroroonan ko sa tubig. Hindi ko na narinig pa na nagsalita si Chito. Hinanda ako ng sarili kong mamamatay na lang sa ilalim ng dagat. There is no one to help and no one to save me. Naalala ko lang ang mga sinabi ni Chito sa akin nun na napakarumi kong babae dahil hindi siya nakauna sa akin. Napapikit ako nang maramdaman ng malabig na tubig sa aking balikat. This is the life that awaits me. This is what will kill me. Huminga ako ng malalim bago tulian lumubog ang buong katawan ko sa tubig. Nawalan na ako ng pag-asa pa. Nawalan na akong pag-asang mabuhay pa. Dala ng isip at alaala, kahit nasa tubig ng buong katawan ko, may lumalabas pa ring luha sa aking mga mata. Naghalo na ang tubig at luha ko. Napakasakit. Napakasakit pala ng kamatayan ko. Sa huling pagkakataon ng buhay ko, ang taong mahal ko ay walang nagawa kundi ang panoorin akong unti-unting lumulubog sa tubig. Is this the end of my life? Unti-unti kong pinikit ang mga mata ko at hindi na ako aasa na may magliligtas pa sa akin. Pinanonood na nga nila ako ng taong inaasahan ko magliligtas sa akin. Paano pa ako? Paano pa ako aasa? Paano pa ako aasa kung wala ng pag-asa? Chito's POV. Damn!
Isang malutong na mura ang pinakawalan ko habang pinapanood na unti-unting lumulubog sa tubig ang babaeng mahal ko. Bakit ko iniisip ang mga sinabi ng walang kwentang lalaki na sa harapan ko ngayon? Wala akong pakialam kung napagsawaan niya si Maricel. Kahit anong sabihin niya, wala akong pakialam. I love Maricel and I accept what else happened to her. I love her, not only Maricel's body but her personality. Inilabas ko ang nakasiksik na baril sa aking tagiliran at agad na kinalapit. Sapol sa tagiliran si Roman at agad na nagtago kung saan. Sumenyas ako na lumabas silang lahat, lumabas sa mga tauhan ko at nangunguna si Alvin. I will not waste time. The woman I love is on the brink of death. Now when something bad happened to her, I can forgive myself. Huwag niyong paliligtasin si Roman. I want him dead. I commanded them. Yes boss, kami nang bahala. Agad na sumaludo sa akin si Alvin. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ko at agad na tumalon sa tubig para iligtas si Maricel. Paano ko nagawang panoorin ng babaeng mahal kong unti-unting lumulubog sa tubig? Sa wakas nakita ko din ang kinaroroonan niya. Nakalak at mahirap buksan. Ginamit ko ang baril para barilin ang lock at maingat ko itong ginawa at baka madaplisan ng bala si Maricel. Nagmamadali kong binuksan ang bakal na kinaroroonin niya at hinapit siya sa kanyang bewang. Wala na siyang malay habang tinataas ko pa itaas ang tubig. Nagmadali akong gawin ng CPR na kailangan niyang ilang beses kong ginawa. Ilang beses ko itong paulit-ulit na ginawa pero hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay. Maricel, wake up! Baby, please wake up! Hindi ko malaman ang gagawin. Kinakabahan ako habang ginagawa ko ang dapat na gawin kapag nalulunod ang isang tao. I'm sorry, wake up! Muli ginawa ko ang CPR at hindi pa rin ito gumagalaw at wala pa ring malay. Maricel! Muli ay dinaganan ko ang kanyang dibdib at ginawa ang dapat na gagawin. Nawalan ako ng pag-asa. Hindi pa rin ito nagkaroon ng malay. Maricel, wake up! Don't leave me! Don't leave me like this! Tinama ko ang kanyang katawan. Pinili ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. May naramdaman pa akong hininga sa kanyang dibdib. Ayaw niya lang magmulat ng mga mata. Pinanda ko ang sasakyan para dalhin siya sa ospital. Nagmadali namang sinunod ng tauhan ko ang aking utos. Sa isang private hospital ko na siya dinala. Agad naman siya inasikaso ng mga staff sa hospital. Do everything. I will pay no matter how much. Utos ko sa isang doktor na nag-asikaso kay Maricel. Yes sir, gagawin po namin ang lahat na makakaya namin. Agad na tinakpan nito ng kortina ang loob ng kwarto. Nasa labas lang ako at paikot-ikot habang naghihintay ng results. Halos mabaliw na ako sa kakaisip ko ano nangyayari na kay Maricel. Damn you, Roman! Nagkakamali ka ng kinalaban. I promise you will never see the sunrise again. Pinahanda ko ang mga tauhan ko. Kung hindi nila nahuli si Roman, ako mismo huhuli dito at babaon sa sarili niyang ataol. He himself will dig his own grave. Habang naglalakad kami, nagsalita ang tauhan ko. May lead na daw po, boss, kung saan nagtatago si Roman. Magandang balita niya sa akin. That's good. Nagmadali na kaming sumakay sa van. He will see how I get angry and how can I punish him. Balita sa akin ng mga tauhan kong may sugat si Roman at hindi na masyado makalakad. Ang mga tauhan naman nito ay napuruhan nila at kaunti na lang ang buhay. Kaunti na lang ang magtatanggol ngayon kay Roman. Sa isang abandonadong bodega na ron si Roman. Pinapasok ko na ang mga tauhan ko kaya kaya na nilang dalhin si Roman sa harapan ko. Naghintay na lang ako sa loob ng van. Hindi ko na inakasaya pang sarili ko at pagurin sa paghahanap kay Roman. I serve my strength for Roman's punishment. Magsisisi siyang ako pa ang kinalaban niya. Ilang minuto lang ang tinagal at narinig ko na ang mga tauhan ko. Pagkatapos ng iilang putukan na narinig ko mula sa labas ng van, narinig ko na ang ingay ng mga tauhan ko. Sa ilang minuto ay pumasok ang mga to sa van na kasamang diguan si Roman. Napangisi ako. How are you, Roman? Kagad kong pinilipit ang kanyang leeg sa ilalim ng braso ko. Napaigik naman to habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Tumawa to po pagkatapos habang lumalabas ang dugo sa bibig nito. Masarap pala ang girlfriend mo? Nang marinig ko ang sinabi niya agad na nag-init ang ulo ko. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang walang kwentang mukha at ngumisi pa ang loko. Inutusan ko na lang ang mga tauhan kong ilayo to sa akin at baka hindi na makaabot sa basement at mapatay ko na kagad na walang kwentang lalaking to. Pahihirapan ko pa siya ng husto. Hindi sapat ang ginawa niya sa babaeng mahal ko. Ang mamatay siya kagad. Sapat nang pahirapan siya para makaganti si Maricel.
Maras naman na tinulak ni Alvin si Roman at tumama naman to sa pader. Puno ng dugo ang bibig nito dahil sa mga suntok ni Chito bago tulian tong dinala sa basement. Nangihina at puno ng sugat. Napagpasya ni Chito na hindi mo na niya to papatayin. Papatayin niya to na paunti-unti hanggang sa magmakaawang patay na lamang niya to ng tuluyan. Boss, anong gagawin namin sa kanya? Tanong ni Alvin. Bahala na kayo sa kanya. Torture him as long as you want. Muli ay sinulyapan niya ang lalaking hirap na hirap sa gilid habang nagpupunas ang sarili nitong dugo. Kulang pang pagpapahirap niya sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Kulang ang pagpatay kagad sa lalaking nagpahirap kay Maricel. He wanted it also. Experience what Maricel had experienced at the hands of this man. Ibinili na lang muna niya to kay Alvin. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Manang at nag-aalalang lumapit to sa kanya. Kumusta anak si Maricel? Ayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Manang. I left earlier that she was unconscious. Sana pagbalik ko gising na siya. Tanging sagot niya kay Manang. Sarado na ang pag-iisip niya para makipag-usap. Mula sa kanilang kinaroroonan, rinig ang pagsisigaw ni Roman at pagmamakaawang dahil sa mga parusang ginawa ng kanyang mga tauhan. Diyos ko, mga ginabata ka, anong ginawa mo? Diyos ko! Bulala sa matanda habang naririnig nila ang ingay mula sa loob ng basement. Kulang pa yan, Manang. Kulang pa yan sa mga ginawa niya sa babaeng mahal ko. Bakit hindi mo nalang ipagsawalang bahala sa mga pulis? Anak naman, hindi mo alam kung anong parusa ang naghihintay sa iyo sa mga ginawa mo. For me, I am the punishment. Hinayaan niyang nakaawang ang bibig na matanda at iniwan nito. Wala makapipigil sa mga gagawin niya, lalo pat nasa bingit ng kamatayan ngayon ng kanyang mag-ina. As I watched the face of the woman I love unconsciously, lying on the patient's bed, I can help but blame myself. Kung hindi na sana ako nag-isip pa, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Baring kong hinawakan ang kamay niya at pinisilito at tinala sa aking labi. Hinilikan ng kanyang palad. Gumising ka na. Gumising ka na. Gumising ka lang, lahat ng gusto mo gagawin ko. I promised to Maricel while kissing her palm. I miss her so much. When we'll be able to see her smiles again. Maya-maya lang ay pumasok ang isang doktor. Don't worry, Mr. Rossi, the baby is fine in her womb. The patient, on the other hand, gradually recovers herself. Wala na kayong dapat na ipag-alala. Congratulations, Mr. Rossi. He even shook his head. Pagkatapos itong sabihin ng lahat na gusto kong malaman na iniwan na rin ako nito, naiwan kaming dalawa ni Maricel sa loob ng patient room. Hinawi ko ang kanyang buhok at tinitigan. I kissed her forehead too, at naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang kamay kaya nataranta ako. Hindi ko alam kung tatawag ako ng doktor o hahayaan na lang na magmulat siya ng kanyang mga mata. At the end, hinayaan ko magmulat siya ng kanyang mga mata. I was disappointed. She opened her eyes, still staring at me. Sa sobrang tuwa ko, I hugged her tight. Chito! Nanghihina naman ang kanyang boses at pinitawan ko siya. Sapat na sa aking nagising na siya at tinawag niya ang pangalan ko. Maricel's POV. Nasa heaven na ba ako? Puting kisame tumambad sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Isang napakagwapong nilalang ang nasa aking harapan. Ang gwapong nilalang pala na to ay si Chito. Niyakap niya ako. Huwag ka na muna magsalita, magpalakas ka muna. Sabi nito. Akala ko ba ayaw niya na sa akin? Akala ko ba hinayaan niya na lang ako malunod at mamatay? Bakit nandito siya sa harapan ko? Just let me speak. Patuloy niya. Nanatili lang ako nakatitig sa gwapo niyang mukha. I'm sorry, hinayaan kita unti-unting inilulubog ni Roman sa tubig. Hindi ko na pinatapos ang gusto niyang sabihin. Dahil marami akong babae. Umiwas ako ng tingin sa kanya. No, agad naman ang sagot niya. Huwag mong ipagkaila, Chito. Alam kong hindi ka ang nakauna sa akin. At ngayon napagsawaan ni Roman ang katawan ko. Ngayon siguro diring-diri ka na sa akin. Tumulo ang isang butil ng luha ko. Sa sobrang tipid na mga mata ko'y pati luha ko'y butil na lang ang natira. Wala na atang ilalabas to. Tumagilid ako at inilayo ang mukha ko sa kanya. Marumi ako, Chito. Nahihirapang sabihin at napapikit ako. Kaysa sa kanya manggaling ang salitang to, mas mabuti na sa akin na tumanggaling para hindi masyadong masakit. No, hindi mo alam. Ako ang first mo.
Mahinang sabi niya at umikot ako para tingnan ko siya. Yes, I'm your first, Maricel. Sa bar ng lasing ka at madilim ang silid na kinaroroonan mo. Ako ang lalaki na ka-one night stand mo noon. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala. Nagsasabi ba siya ng totoo? Nagsasabi ka ba ng totoo? Paninigurado ko pa. Yes, ang sabi mo ang kinin kita dahil ayaw mong mapunta sa isang monster ang virginity mo. Umawang ang labi ko. I remember everything you said. I still remember how much you insulted Chito Jackson Rossi. Hindi ko akalaing sa taong ito ko rin pala na ibigay ang first ko. He held my hand. Everything I told you then was pure lies. Para sa akin ikaw ang pinakamalinis sa babaeng nakilala ko. I don't care if Roman disgust you. The important thing is I love you. I didn't care at all. Buong puso na sabi niya. Tumulo ang luha ko. Ang butil na luha kanina naging sunod-sunod na ang pag-agos ito sa aking pisngi. Niyakap niya ako pagkatapos. Everything Roman did to you, I will return to him, I promise you. Buling niya sa akin at agad akong humiwalay sa mga yakap niya. Nasaan si Roman? Tanong ko sa kanya. In the basement? While being tortured, wala kang gana-gana niya na sagot. Huwag mo na siyang pahirapan, hayaan mo na lang ang mga pulis na magparusa sa kanya. Sabi ko sa kanya at hindi na ako papayag na mapanakit pa ng tao si Chito. Is that what you want? Tumaas ang isang kilay niya at tumango na lang ako. Ayoko na magkasala pa si Chito at papatay na naman siya ng tao. You want me to surrender Roman to the police? Paninigurado pa niya. Tumango muli ako. Okay, if that's what you want, why not? Hindi ako makapaniwalang agad na sasang-ayunan ni Chito ang gusto kong mangyari kay Roman. Bigla ko naalala ang baby ko sa loob ng aking tiyan. May isa pa pala akong dapat na alalahanin ngayon. Nakalimutan ko itanong ang dinadala ko. Ang baby. Nahirapan ko pa na tanong at natatakot ako sa maging sagot ni Chito. Umiti naman to kaya nabuhayin ako ng pag-asa. The baby is fine, don't worry. Ang gusto ko magpalakas ka at maging malakas din ang baby natin sa loob ng tiyan mo. Nakangiting sabi nito at hinimas ang noo ko hanggang sa buhok ko. Lumipas ang isang linggo, buwan at malaki na rin ang tiyan ko. Si Roman ay nakakulong na at habang buhay ang parusa, walang piyansa. Hindi pinayagan ni Chito na magpiyansa si Roman. Ako naman, ito, 7 months na ang tiyan at malapit ko nang ilabas ang magiging baby namin ni Chito.